Mr. David Licauco, gaano nga ba katotoo na siya ay umaray? At ano nga ba ang katotohanan sa sinasabing tinatapos ng proyekto ni David para makapareha muli si Miss Barrieta? So ito na nga isa sa mga balita na nakala po natin, ano? Kamakailan lamang ay naging usap-usapan sa social media ang aktor at negosyanteng si David Licauco matapos niyang ibahagi ang kanyang social media. Sa kanyang social media ang naramdamang pananakit ng katawan. Ayon sa ulat, ang aktor ay nakaramdam ng matinding pagod at pananakit matapos sumabak sa isang matinding fitness competition na tinatawag na Hyrox Race sa Taiwan. Ang naturang balita ay agad nakakuha ng atensyon ng mga tagahanga ni David, lalo na't kakilala or kilala siya bilang isang artista na hindi lamang aktibo sa showbiz kundi pati na rin sa larangan ng fitness at sports. Marami ang umanga sa kanyang dedikasyon sa kalusugan, ngunit may ilan din namang nag-alala sa kanyang kondisyon matapos niyang ibahagi ang nararamdaman niyang pananakit ng katawan. Sa ulat ng entertainment section ng Abante Tonight, sinabi na ang pagod na naramdaman ni David ay resulta ng kanyang matinding pagsabak sa Hyrox Race, isang kompetasyong kilala sa pagiging pisikal na hamon sa mga atleta. So bago natin talakayin ang karanasan ni David sa mahalaga, maunawaan kung ano nga ba ang Hyrox Race. Ang Hyrox ay isang international na fitness competition na pinagsama ang running at iba pang functional workouts. Kadalasan ay binubuo ito ng 8 kilometro ng pagtakbo. May kasamang iba't ibang workout station tulad ng sled push, sled pull, farmer's carry, burpee broad jumps. Ang bawat bahagi ng kompetisyon ay nangangailangan ng lakas. No? Kaya talagang kung makikita ninyo, sobrang tinuon talaga ni Mr. David yung kanyang oras at panahon na mag-practice, na magbuhat, magpaganda ng katawan kasi nga sasabak po siya sa isang pambihirang kompetisyon. Sa kanyang Facebook page, binahagi ni David ang kanyang nararamdaman matapos ang kompetisyon. Ayon sa ulat, sinabi niyang sumasakit ang kanyang katawan dahil sa pagod mula sa race. Bagamat tila simpleng reklamo lang to tungkol sa pagod, naging malaking usapin ito sa social media. Maraming netizen ang nagkomento sa kanyang post. Ang iba ay nagbiro habang iba naman ay nagpapahayag ng suporta. May mga fans na nagsabi na normal lamang ang ganitong pakiramdam. Matapos ang matinding physical activity, meron ding nagbigay ng payo tulad ng magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig, magkaroon ng tamang recovery exercise. Ang iba naman ay nagpahayag ng paghanga sa dedikasyon ng aktor sa fitness. Ang imahe ni David Licauco kasi sa industriya, si David ay kilala hindi lamang bilang artista kundi isang entrepreneur at fitness enthusiast. Sa mga nakarang taon, naging bahagi siya ng mga sikat na teleserye project sa telebisyon. Bukod dito, kilala rin siya sa pagiging health conscious. Madalas siyang makita sa gym, nagbabahagi ng workout routines, nagpo-promote ng aktibong lifestyle, at dahil dito hindi na makapagtataka na sumasali siya sa mga fitness competition tulad ng Hyrox. Para sa kanya, hindi lamang ito libangan kundi isang paraan upang subukin ang kanyang limitasyon. So, dahil dito, syempre marami rin talaga na sobrang humanga din kay David Licauco. And this time, eto na, kasi may mga nasagap din tayong balita bukod sa pagdaing nitong si Mr. David Licauco na tinatapos na raw di umano ang serye ni David Licauco at saka ni Miss Jillian Ward. Nag-research kasi ako, tinitignan ko at kinaabangan ko, ano na nga ba ang rating ng nasabing programa. Noong March 3, base po dun sa ulat, di ko lang nailalagin, titignan natin lang, malalagay natin sa screen, na sila po ay nagtamo ng 6.7% na kung saan ay 4.7% lang yung roha, yung kabila. Yun yung sinasabi ng ilan. Tapos parang mas mataas pa daw yung nakukuha nito. So ibig sabihin, talagang maaari ba siya pagdating sa kanya pong rating. Pero kung mapapansin po ninyo, ito pong programa na ito na Never Say Die na napapanood po sa television, hindi po ganun karami ang mga ads. Kasi sa isang programa or sa isang project po ng artista, para talagang yung longevity niya, diba? Isa rin sa mga talagang pinangangalagaan ng kanilang production na talagang longer siya. Kasi pag wala po kasi masyadong mga ads, pag walang mga advertisers, walang masyadong commercial, ang isang
isang programa is talagang pinahihinto siya agad-agad. Hindi pa po, umaga parang hindi siya abot ng 3 months, ganun, di ba? Kasi syempre, yung programa niya, nagra-run po yan. Tapos, marami po silang production staff, marami silang binabayaran dyan. Di naman po biro gumawa ng serye dahil ang dami mong gastusin, yung mga production cost, ayan, dyan kinukuha yon, yung mga bayad ng mga advertisers na nagpe-place ng ads sa kanila po. Pansinin niyo po yan, kapag po pinanood niyo po yan sa television, hindi ganun kabongga ang mga ads, no? Kaunti lang talaga. Kasi nga, sa panahon ngayon na talagang social media platform na lang po talaga masyado, pinalakas talaga. Yun talaga yung mas malakas na yun. Medyo mahina na po yun sa television. Ang television po kasi parang, parang dahil nga diba, uso na ngayon yung mga smartphones. So, yung mga nag-i-engage, yung mga nanonood talaga, hindi na doon 100% talagang nakatutok sa telebisyon. Nag-aantay na lang sila sa mga social media. Kasi syempre, katulad nito pong palabas na to, pwede pa rin niya ipalabas sa YouTube o kaya naman sa Facebook kung saan libre nilang mapapanood at mapapanood nila in their convenient time. Kaya may mga chika na kahit gaano kataas yung isang rating ng isang programa is may possibility pa rin pala talaga na ipa-cancel or ihinto, no? Hindi siya ganun yung pinaka-longevity niya, hindi hahaba, 'di ba? Yung pinakabuhay ng isang serye hindi hahaba. Pero kung ang isang artista naman o isang programa is talagang tinututukan gabi-gabi, katulad po ng Maria Clara Tibara, 'di ba? Grabe po yung pagtutok ng mga tao doon, talagang yung mga tao mega tweet talaga sa X, talagang maingay ang Maria Clara Tibara that time. Kaya tumagal po siya, 'di ba? So, ang payo sana natin sa GMA, since nakita naman natin yung magandang rating at maganda yung placement ng ads doon po sa programa na inumpisahan po na po saan bida po dito or napanood natin, una nating napanood ang Barda. Ang request ng marami, magkaroon siya ng season 2, yung parang continuation ng kanilang love story. So, nasa GMA na lang talaga ang desisyon, diba? Pero as of this moment, is wala pa tayong any confirmation kung talagang pagkatapos ng serye na ito, is Barda na ang kasunod. Yun po yung inaalam ko. So, alamin po natin yan sa susunod na updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone. Chika na totoo, good vibes lagi.